Wala talagang naka-return fires kalaban. No? Surprise talaga. Kahit isang putok lang yung nakauna doon. Tapos, double tap, pakpak, tapos minimi. Mga 50 rounds. So, hindi nga umabot ng isang link yung nakabats ko. May stoppage. Kaya yung ginawa kong pang bulong fire doon, yung Arthur. Yung kapgo na sila yun, no? Yun yung sumulpot doon sa likod ko. Pag sigaw ko na dito. Sumulpot kagad yung kapgo doon. Grabe, bumuga-buga din yung... Kaya na-awardan siya. Pero sabi ng balitaan ko yung huli, Master, may special enlist daw siya. Hindi yung kapgo na yun, posigido talaga, Master ba? Iba rin yung tapang din talaga nila. No? Kahit ikaw, alam mo yan kasi dumaan ka rin sa Master. Yung maintindihan ko sa kanya, Master, yung bali, uhunan niya lang talaga para maging sundalo. Yun lang talaga. Yung sugal niya talaga yung sarili niyang buhay, Master. Para lang sa pangarap niya. Ganun ba yun? Kung puhunan mo yung tapang. Puhunan, Master, para ma-enlist siya. Kasi, yun din yung sabi ko sa kanya na may direct enlistment kasi, Master, eh. Tapos, pinaprocess na yung Master, yung niya, special enlistment. Sana nga masundalo siya kasi matagal ng yung bata niya. Gusto niya magsundalo talaga. So, yun yung mga tapang na bit-bit mo kung kapgo ka pala. Kasi ikaw dumaan ka dyan na. Ang matapang ipakita ko yung galing ko para sa special enlist. Totoo yan, Master. Kasi naranasan ko rin yan, Master. Nung kapgo pa ako. Gusto ko talaga na para ma-enlist na ako. Warrior ka sa paligid nila. Kasi pumasok sa isipan ko, Master. So yung patayan sa amin nun mga tambay na mamatay. Mamatay ako kung mahirap na ang buhay namin. Mahirapan pa magbili ng kabaong yung nanay ko. Magkapgon na ako. Kung mamatay ko sa Girgira, may matanggap na pira yung nanay ko kahit kapgulang ko, 50,000 matanggap nila doon. May libre kabaong pa. Tapos ngayon, na-enlist pa ko, okay din. Ano yung hirap ng isang point man? Anong kailangan bit-bit mo na skill dyan? Sa point man talaga, Master, i-share ko lang talaga, Master, yung sa sarili ko lang talaga. Yung mga tinuro din sa akin ng mga kasama ko dati ng mga kapgo na dumaan pa sa pagiging abusayap, yung mailip, ng NPA. Kiramdaman mo yung paligid, Master. Yung maraming mga tinatawag nila na talimadon ba? Makikita mo yan sa paligid, maramdaman mo. Tulad na lang ng rainbow, Master. Ulan init, ano yung tawag yan? May mag-ulan siya na may araw ba? Tapos pasadalasan may rainbow. Yan, delikado yan, Master. Tapos yung ibon na kukok. Yan. Kukok. Yung para siyang uwak, Master, pero kulay brown. May mga pamahiin. Pamahiin ba, Master? Yan talaga yung sa pagiging pitman, Master. Na pinabantayan ko rin. Yung sabi ng wana, pag may mga tunog ng ibon sa area, ibig sabihin may tao. Para sa akin, Master, kung wala ng hayop dyan sa area ng mga endangered, yun ang may posibilidad na may tao na nabulabog sila. Pag wala ng apak ng usa dyan, Master, baboyda mo, may makita kang tracking sa tao, positive talaga, may tao talaga yan, kahit wala kang makita na tracking sa tao. Kasi mag-alis man yung pag nasa area ka talaga, Master, malayo sa mga sityo. Mag-alisan man talaga yung mga wild animals pag may maamoy sila na tao. Hindi ka nahirapan sa point man, pang-gunner yung katawan mo? Tuloy, Master. Yan, magkwento natin yan, Master. Di po ako naging pitman. Gunner talaga ako kasi katawan ko malaki. Sabi nga ni Sir Gabaran sa akin na kaya mo mag-pitman to? Mapakan mo yung sanga na ganito kalit. Hindi ba maingay ba? Kaya yan, Sir. Pero, kwento ko na lang din, Master, yung time na yun na unang nag-pitman ako. 2 bisis kami na-encounter sa isang araw nun. Yung first time ko nag-pitman. Mula ako 60. Yung 60 ko, binigay sa kabila sa isang kasamahan. Kasi yung isang pitman talaga na nakatalaga na pitman is unprepared siya. Kasi, buntis yung asawa. Basta marami siyang pamahiin din. Kaya ako yung naging pitman, junior tayo eh. Ikaw na, di. Hindi tayo sa ganyan na. So, laban nga tayo noong na 2-7 pa lang. 2-7 pa lang? Oo. 7 pa lang. Tapos 50,000 lang matanggap kung matay.
Wala kasi sa isip ko yung kuhan natin, Master eh. Okay. Paano? Parang ayaw nga na sir kabaran eh. Pero sawa ni Lord yung first time ko nag-pintman, 2 bisis kami nabunggo isang araw. Umaga, muntikan pa kaming malanmain. Tapos pagkatanghali, yung pintro naman. Yun, ako din nakaunan mo sir yung tanghali na yun, pero yung umaga, kuhan yun. Ganito, mag-agaw dilim. Hapon na. May isang high ground pa na parang may tao talaga nakatayo ba, Master? Nagkabit naman ng punso yung tropa. Kasi yan, dyan man din tayo pupunta. Sige, punta na dito na titiis. Umagahan, nag-iba ng kuhan, direksyon. Target namin. Palo kami kaliwa. Umaga pa lang, mag-agaw dilim. Basa na ako sa yamog yung pags. Sus. Lapag ko doon sa grabing sukal na agsam yung tawag na doon, yung perns na kuhan. Taga-dibdib, lampas tao. Paglampas ko doon, trail. Trail talaga, may mga trackings pa. Papunta talaga sa axis namin, pagkaliwa. Open terrain mo yung Master. Mga 50 meters, wala talagang kahoy. Ridgeline talaga na malinis. Yan, si Sir Amigos, CEO9 Company. Lead scout rin yan, di ba? Pitman. Yes, sir. Yung guan, sir. Lead scout kasi ang effective na lead scout sa mga napapansin natin. Malilit eh. Ikaw kakaiba eh. Oo, sir. Ako yung makita ko sa hanggang ngayon, wala pang ganito sa katawan ko na nagpintman. Wala pa. Tinahig mo tiki. Nasa almost 4 years din ako nagpintman, Master. Tapos, naiba naman kasi may mga junior naman. Iba rin yung delikado sa Puitman, risk eh. Kasi bago sila matamaan, ikaw muna eh. Oo, Master. Kaya, ang dyan, Master, team leader, ang masunod dyan, diskarte ng team leader, taka pakiramdam ng Puitman. Pag yung ibulong ng Puitman doon sa team leader, tapos yung team leader talaga, nagka-combat mode talaga yung pag-iisip talaga na, sige, ganun. Malayo talaga sa disgrasya. Tulad ni Sir Amigos yan, idol ko yan ng team leader talaga. Sir, maingay masyado sa likod, sir. Mga night movement. Mag-advance kami yan. Advance kami ng 15 meters, 20 meters. Advance talaga kami. Kasi iba man yung lakad ng nasa likod talaga, Master. Ikaw, Master, narasan na rin mag-operate siguro. Nag-kuhan, mission kayo. Iba talaga yung nasa likod. Lalo na pagpabalik na. Grabe ng kumpiyansa. Diyan talaga kadalasan. Pakiramdam talaga ng Puitman, Master. Yung kailangan sa Ano yung kuhan? Pinaka mahirap na araw sa operasyon. LD, Master. Kadalasan talaga yung LD, yung pagbaba ng gabi. Kasi hindi po kayo makadiskarte ng maayos. Yung pag-press bore talaga. Lalo na pagpasok mo sa area. Briefing lang sa mapa. Kita mo dito kayo laglag. Yan talaga. Lalo na pag yung team leader makulit din. Gusto makadikit kagad sa objective. Lakad kinang-lakad ng gabi. Okay sana kung trail yung daanan mo. Yun talagang nahirap. Yung pag-LD ng gabi. Na firstboro kadalasan yung ibang team leader diskarte. Pagbaba dyan sa LDLC, pasok lang konti. Doon na. Maghintay ng liwanag. Kasi iba man yung talaga yung terrain na makita mo sa mapa na yung contour lines malayo. Pero pagdating doon sa area, may mga creek pala na sira-sira. Yun lang talaga yung sa Sir, karanasan ko. Tungkol sa lakaran, bata pa man. Kaya-kaya pa. Kaya pa, Master. Pero sa lahat ng accomplishment, sa unit mo, ano yung hindi mo makalimutan? Yun talaga, Master, sa kuan. Accomplishment namin sa Magkahunaw. Yun. Yung counter na yun. Kasi na-awardan yung kasamahan ko ng Gold Cross. Tapos yung isa, si Kaalay, na-awardan yun sa EP, Master. EP award talaga yun. Siya lang nag-iisang kapgo doon. Lahat doon. Air Force, putol daw yung kamay. Sa kwento niya. Sundalo, isa lang yata daw yung sundalo. Tapos may isa doon, uniforme na lang. Ang inawardan. Siya yung nag-iisang kapgo doon. Saludo siya. Gumulong nga siya ng Master kay Sir Kwan eh. Sir Baronner na gusto ko maging sundalo siya.
Tingin ko lang kayo, Mister, baka makaluyan, maawaan na siya. Mga sundalo, talagang bata na yun. Yun lang din yung gusto ko na kuwan din. Maliban sa kuan, sa SF, Special Forces ka pa. Maliban sa pagiging warrior, ano pa ang kakayahan ng kakaiba sa SF? Yung ano, Mister, tawag nito. Pinaka-expertise talaga ng Special Forces, Mister, yung ano man talaga, unconventional talaga yung ano nila eh. Kaya i-unearth nila talaga lahat yung ano sa area. Mag-organize. Yun talaga yung ano ng Special Forces. I-organisa yung kuan, yung community. Pasok sa community, kung may na-organize na ng kalaban dyan, find out kung ano talaga yung mga kuan nila, connectionist nila para madali lang yung dismantle tapos buuin ulit ang bago na yung ano na talaga yung buo Sa atin na. trupa na talaga, Mister. Yun talaga yung ano nakita ko dito na specialty ng kuan, which is yun talaga yung mga nangyayari dito sa area, Mister. Kasi marinig ko talaga sa mga kwento ng mga surrenderies dito, Mister. Isip lang nakapasok dito sa area, Mister. Itong tinatawag na kuan, Kamutihan Complex pati Andap Valley Complex dito sa Caraga. Ito, Mister, dito diyan sa unahan lang, Jatagon area. Hindi ano makapasok sundalo diyan dati. Pasok ka diyan, ambus-ambusin ka na, gitin ka na. Yun talaga yung kwento dito ng Special Forces, Mister. Yung ibang mayor sa ibang lungsod dito, ayaw nila maalis yung isip. Kasi iba talaga mag-organize yung isip, Mister. Iba yung maliban sa warrior, babibibiran din sa kuan, no? Sa ano, Mister, sa Komunidad, sa mga community. tao. Sa community. Yung kisama sa tao, Mister, ba? Yun talaga yung Yun talaga yung ano, yung sinasabi nila na winning the heart and mind. Yun talaga yung pinupursige din ng Special Forces, Mister. Yun din yung mga ginagawa dito ng tropa, Mister, na isip, Mister. Paano kunin yung loob ng tao, Mister, ba? Na mabalik talaga sa gobyerno. Kasi iba din yung doktrinasyon ng kalaban, Mister, eh. Lalo na yung kwan, sa NPA. Kaya mas magaling man yung Special Forces talaga sa NPA, Mister. Kaya kung bigyan lang talaga ng mga pagkakataon talaga na mataas na oras yung i-google sa halimbawa yung CSP, wala talaga. Yun talaga yung pinaka-effective. Sa ano ko lang yun, Mister, sa sariling ano ko lang yun. Sariling pananaw ko lang yun ba? Yung mas effective yung ganun na operasyon, CSP. I-unearth yung lahat ng kuwan doon. I-dismantle lahat ng mga organisasyon ng kalaban. Tapos buuin ulit, tapos iwanan ng patrol base. Yun talaga. yun talaga, no? Hmm. Wala ka pa sa kuan, pagiging kadre. Ay, hindi ko naranasan, Mister. Nagkadre pa wala pa. Hindi ko naranasan, Mister. Pero yung nakahalubilo nyo, kasi magaling kayo sa pagdadala ng mga kapgos. Oh, Mister. Pag-organize sa kanila, pag-handle. Oh, Mister. Paano nyo sila? Sa akin, Mister, wala akong gaanong knowledge sa pag-handle ng patrol base, Mister. Kaya hindi ko naranasan magkadre. Sa'yo talaga, gira lang. Pero kung maging kadre ako, Mister, kaya ko talaga patakbuhin yung isang detachment. Kaya naranasan ako magkapgo. Kung ano yung moral na kailangan ng kapgo. Kaya naranasan ko man magkapgo. Sa bagay. Yung kapgo, madali lang yan ang moral niya, Mister. Kaya ako naranasan magkapgo eh. Para maging masipag yung kapgo mo, bigyan mo yan ng moral. Oh. Bigyan mo ng tasking. Pag makumply, bigyan mo ng moral. Wala na yan. Mission complete. Wala na. Normal man yan sa kapgo yung magpaalam. Yung tropa nga magpaalam. Pag kasi yung tao, pag may hilingin yan, lalo na yung kapgo, kahit nga sundalo, pag may hilingin yan na hindi mo pagbigyan, magtampo talaga yan. Lalo na pag medyo seryoso yung dahilan na hindi mo mapagbigyan. Tapos yung iba, medyo mababaw lang yung dahilan niya para makauwi na pagbigyan. Ganon din yung sa kapgo, Mister. Dapat pantay yung pagdala mo, kadre. Para makita nila yan na ganon,
Snappy yan lahat. Meron ding iba, sa sobrang kabaitan ng kadre, magkabuso din. Magkabuso din, master. Magpaalam. Pagbigyan. Hindi, pabalik sa tamang oras. Yung sakit ng ibang kapgo. Hindi magbalik sa tamang oras, pero yung iba, mamalasin, mag 6x6, yun yung makita ko dun sa mga kampo nila. Magkuha ng usok para dagdag sa perimeter fence. Mas okay din yung may mga pasaway. Pansin ko master sa mga patrol basis ng mga kapgo. Okay yung may mga pasaway para din dagdag kuha ng perimeter fence. Kasi yun yung mga kadalasan na samsyon ng kadre. Mahuli na dusing-dusing sa jote. Dagdag, usok. Pero sa mga kapwa nyo dito na kasama nyo, may tiwala din kayo pagdating sa operation. Para sa akin, master, magtiwala lang ako sa kapgo, master, na yung kabisado ko na. Kaya, pero pag bago ko ma-meet, master, pag maglakad, hindi ko ganong kilala. Pwede siguro, lagay lang siya banda. Hindi talaga doon sa first line, hindi doon sa Alpha. Sa Bravo, pwede pa. Pwede pa lang. Kasi hindi natin Yun man yung pinaka-kuhan talaga, critical, master, doon sa galing sa unahan, mga hanggang pang-anim, pang-5 na personnel, yun talaga yung dapat mabilis yung kuhan, galaw. Hindi mag-lag up ba? Kasi nasa kung sa airborne pa, muscle memory ba? Pag boom, ganun, hanap kagad ng kuhan, makagalaw kagad ba? At least kung mga baguhan pa yung ibang kapgo, master, baka maglagay mo doon sa Alpha, kung magkarinig ng gano'n, ng reaksyon, tulala, hindi na makagalaw. Kadalasan naman sa sinasama namin sa lakad, master, mga subok na rin ng mga kapgo, yung mga karanasan na, mga dating NPA, mas marami pang encounter kaysa sa tropa. Ganun ba? Kung tropa lang, master, na 5 years in the service o 3 years in the service, talunin pa siya ng NPA na 10 years in the service. Kasi yung NPA, lalo na yung time ni Tatay Digong, sa isang buwan, 3 encounter o 2 encounter yan sila. Pero madaling, katulad sa'yo, madali lang sa'yo kasi nagkapgo ka eh. Master. Advantage din yung sa, master, sa tropa yung nagdaan sa pagkakapgo. Para sa akin lang. Kasi ma-adjust mo na yung sarili mo. Tapos yung tungkol sa mga galawan sa kuan, kung may karanasan ka na kunti sa combat, talaga, iba talaga. Sa kuan naman, kung may pinakamadramang araw nung nasa field ka, operation, pinakamadramang araw. Yung pinakamadramang araw, master, na nasa operation kami. Yung nabombing yung, master, love life to eh. Nabombing yung dito sa Silianga din, master, may panukmuan. Nagtambay kami ng 3 months yan, master. Nagtisipe, ginawang FOD. Every 3 days o 5 days, magpatrol, magpasignal doon sa elevation niya nasa 700 mahigit, na almost 800 elevation. Nandun lang yung signal. Doon yung signal, sabit-sabit mo pa yung cellphone. 3G lang yung kuhan doon, maka-video call ka doon, tsamba na, yung magagandang cellphone na. Wala yung love life. Doon na yung pinakamadramang moment. Imbis na magpa-signal ka, kaya may matawagan ka. Yung nanay ko naman, minsan tawagan, hindi makontak kay lubat, kay hindi alam din mag-monitor ng cellphone, mag-charge lang kung kuhan. Di na makontak. Pagka nat-diretso yung nanay, siyempre doon ka sa uyab mo. Wala nang matawagan, kay giblock ka na, magtutok na. Pagtingin mo sa 3G na messenger, this person is unavailable na, giblock ka na. Yung madamang kwento ng sundalo talaga, master, kay imbis na magkiyat ka doon, magpa-signal para magkaroon ka ng kunting moral, I love you ka, wala na. Pastilan. Yun talaga din yung na sundalo. Yung master, yung yung sinasabi nila sa military professionalism na isolated ba, almost 3 months, may 3 months talaga doon mahigit, yung si Pepsi Hilario, corporal ngayon.
Nagrabing drama niya na niloko ng tropa, master ba? Na pinadala niya yung frisbee. Kasi, kuhan mo yun, taga Highlander, master ba? Frisbee lang, tabako na ngalngalin ba? Kagat-kagatin. Nagdrama siya ngayon. Yun na nga lang yung kuhan ko, pinapabalingki ko. Yun na lang yung kuhan kaligayahan ko, sabi niya. Nakalimutan pa, sabi niya. Tapos kinabukasan, binigay din sa kanya. Ano pala ng kaligayahan mo, Jong? Kunti lang pa, basta nakalimutan yung sinabi na. Tawanan lang kami. Nagdrama siya eh. Kaligitan lang. Pero may master yung ipadala na sako-sakong dilata yon. Pag magtanong ka sa Kipi, anong ulam? Sir, kalabasa na may sardinas. Pagkahapon, anong ulam? Sardinas, sir, na may kalabasa. Binaliktad lang ba? Kaya doon lang palagi talaga yung ulam. Mag-agawan na sa kangkong doon kung makakita ng kangkungan. Nagsawa na rin sa suso. Biro, master, na 3 months ka doon na, nung may pumalit na, puro na resupply. Pagbaba namin, bababa na yung Kim, makita mo na yung ilaw sa daanan ba? Oo. Okay dito, malaki talaga yung mga dito. Alitap-tap, malaki. Yung moral lang talaga natin talaga dito. Yung signal. O yan lang talaga, mura lang trupa, master. Magkakain ka lang ng pangit niya yung puro sardinas lang, puro dilata, master. Ay, Totoo. parang malungkot din yung buhay, bang. Tapos, kayo lang doon sa bundok. Yun yung pinakaano, master, madrama kasi 3 months yun. Sa part natin, bilang isang operating troops sa field, nag-operate pa rin tayo. Pinakamalungkot na araw natin sa'yo. Yung time na nasa operating, master, Operation. pag yung namatayan na, master, yung grabing kalungkutan ko, master, yung hindi ko talaga makalimutan, November. Dito sa area ng Bayugan, namatayan yun. Yun yung grabing kalungkutan na naramdaman ko, master, na nandun ako sa operasyon. Kasi inisip ko na kung ako yung nangyari sa akin, yung ganun lang pala yung buhay ng tao. Kasama mo pa ng wala. Iba talaga yung pag yung seryoso ka sa lakaran, master, na ba? Inisip, iba kasi yung ko doon, napil ko doon. Mabait kasi yun si late Parawan. Sila. Parawan na, sir. Diyan yung nadali si November yun. Ganun ba? Yun yung grabing kalungkutan ko na nasa operasyon ako, master. Team Sergeant yun. Buong team niya nga halos hindi na, lumural talaga sila lahat. Yun talaga. Iba talaga yung manghina talaga yung katawan mo na para kang, ako noon, parang lagnatin ako sa lungkot ba na inisip ko kasi yung master na paano kung sa akin nangyari tong ganito na Pero lakas pa ng kalaban no? 2019. Ganun ba? 1920. Yun naman din talaga yung mahirap na part natin yung mamatayan ka kasama mo pa. Grabe talaga master yung Bigla Yun na talaga yung grabe yung lungkot talaga. Pinakamasaya. Ano? Yung nasa baba na master. Pag-uwi na. Sa baba na talaga. Lalo na yung magkasundo na yung team na doon tayo. Magkaisa ba, master? Sige, tag 500 tayo. Doon, magkilaw, sugba. Marami mang beach dito sa Liangga, master. Doon. Yun tayo yung pinakamasaya. Nung mabanding mo yung mga kasama mo, master, na masigit pas kapatid ba? Na magsalo-salo kayo doon. Isang lang, budol fight lang. Isang pinggan lang, yung mga kabats mo. Kasama mo. So, naman. Puro lang. Puro grigira. Puro Yun yung sa training, anong hindi mo makalimutan? Katatawanan sa training, kamalasan, ano pang mga kuwan dyan? Kung sa training, master, yung CS ko, master, ako yung Batcom, ako yung class marcher, ako yung class president. Matagal na kamalasan nangyari sa training, kaya lahat ng kabats ko, kuwan yan.
Masaya sila na makita nila ko. Masaya rin ako na makita ko sila ngayon. Sobrang dami ng schooling samantalang noon ay kawawa man kayo ng taas sa una sa isip-isip ko ba. Yun yung ano, mga kay iba-iba man din kasi yung ano ng training, depende man sa training director, course director, depende sa team sergeant lang kuan. Masaya yung training din talaga kahit na dumaan ako sa pagkakapgo. Yung CS, pagdating ko, medyo mahula-hulaan ko na yung mga parusa ng mga iya eh. Pero ang ano lang sa training, kaibahan lang sa training ng special forces, yung sagarin talaga yung saan yung pasensya mo. Kasi, kuhan ba, laruin nila yung isip mo. Kung hanggang saan yung pasensya mo. Para mamold sa isip mo yung ano talaga, mag-isip ka talaga. Yung talaga yung kaibahan ng training sa special forces. Yan talaga. Sagarin talaga yung pasensya mo doon. Kasi mawala man talaga yung disiplina ng tao pag magutom ka na. Ganun ba? Doon yung laro ng kuan. Si yung training ko ng KA master, nakatai din ako ng parang tae ng kambing eh. Tindi din yung training ng KA ko. Eh, mga AI namin doon, Ranger SF din eh. Matindi din. Pero nung sa ano, pag CS ko sa special forces, ang ano doon, yung ano talaga, disiplina sa matinding disiplina talaga. Iba man yung gutom talaga yung tao, doon nalabas yung ano mo eh. Totoong kuan. Totoong pagkatao mo. Kaya doon mo na masabi na iba talaga yung ano, training. May iba-ibang timplada ng kuan ba. Iba yung ricados ng mga ano, training director. Sa kuan. Hindi. Ito na lang. Message na lang. Kung may mensahe ka para sa ating mga kabataan. Mga kabataan Pilipino, siguro mga nag-aaral pa dyan. Bilang isang sundalo, anong mensahe mo sa kanila? Yung mensahe ko para sa ano pala, mga kabataan, na kuan. Yung ngayong mga bata pa kayo, huwag kayong magpadala sa kuan. Kung ano yung nakikita nyo sa paligid na uso. Kung ano yung uso, yun din doon din kayo makibagay. Isipin nyo palagi na madali lang maging abusado o hindi mabait o maging ano na tao, pasaway na tao. Mahirap maging mabait talaga, maging mabuting tao. Kaya hanggat bata pa kayo, hubugin niyo yung sarili niyo na huwag niyong gayahin yung masasama na mga bagay, yung masasarap na nakikita niyo sa paligid. Bisyo. Yung nakikita niyo na masaya yung sumasayaw sa diskuhan. Yung masayang bagay na yan, magdulot yan sa katawan niyo ng masamang epekto. Mapasama kayo sa barkada. Kasi nangyari yan sa sarili ko eh. Kung hindi niyo makayanan na umalis dyan, o pag nakadikit na kayo sa barkada-barkada, sa kung ano yung uso, yun ang ginagawa ng magbarkada-barkada, pwedeng mapasama yung kinabukasan nyo. Mahirap talaga yung maging mabuting tao. Habang bata pa kayo, hubugin nyo yung sarili na maging masunuring anak na lang. Kung ano yung utos ng magulang nyo, sundin nyo kasi wala amang magulang na nagturo talaga ng kamalian. Huwag kayong magsumbong sa mga kaibigan nyo ng problema nyo kasi may mga kaibigan na mali yung kadalasan na advice kasi para lang yan sa kasiyahan. Kung may problema kayo na kayo mga bata, sumbong kayo sa mama nyo. Kahit anong klaseng problema yan, ang gawin yung abogado talaga sa buhay nyo, yung magulang nyo. Huwag yung i-share sa kaibigan nyo. Kahit na nakakahiya pa yan na kuan tungkol sa love life o tungkol sa ano ba yan. Doon nyo isumbong sa magulang nyo kasi tanging magulang lang natin ang nagmamahal sa atin ng tunay talaga. May pira ka man wala, ikaw man yung may kasalanan o biktima ka lang.
magulang talaga natin siya talaga yung didipinsa sa atin. Magulang lang talaga kahit mali mo pa. Pagtanggol ka talaga ng magulang mo, kaya kung ano man yung problema nyo, kung ano yung mga naranasan nyo na masakit, kung gusto nyo magkaroon ng advice doon sa magulang nyo. Kahit nasabihin pa ka na sumbongiro ka sa magulang mo, sabihin mo para yung mga magulang kasi matataas na yung mga knowledge nila yan, experience sa buhay. Yun lang, maging masunuring anak lang kayo. Hindi na mapasama yung kinabukasan niya. Yun lang yung mensahe ko sa mga bata. Sa mga gustong magsundalo. Yung sa mga gustong magsundalo, ngayon pa lang, bata kayo, iwasan niyo talaga yung bisyo kasi yung sundalo, dapat physically fit ka. Dapat wala kang sakit-sakit sa katawan kasi yung trabaho ng sundalo, mabigat talaga. Mabigat magdala ng baril, ng rasyon ng pagkain. Tapos, dapat magaan yung katawan mo. Mindset ka palagi. Dapat sa sundalo talaga is reliyoso, marunong magdasal. Mangarap kayo magsundalo, ngayon pa lang, i-maintain nyo na yung katawan nyo na malakas. Yung physically fit talaga. Yun lang.